Ayos lang, Ferds. Magta-taxi na lang ako. Sagot niya kay Ferds habang kausap niya ito sa kanyang cellphone. Maaga pa naman kaya hindi pa siya malilate sa kanyang trabaho. Nagtatrabaho siya sa isang jewelry shop na pagmamay-ari ng pamilya ni Franz. Ginawa siyang store manager ni Franz sa jewelry shop na iyon. Halos 1 taon na rin siyang nagtatrabaho roon. Kahit hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, natutuwa si Franz sa kanya dahil maganda at maayos ang patakbo niya sa jewelry shop na iyon. Sorry talaga, love. Babawi na lang ako sa iyo mamayang lunchtime. Okay, sige. Bye. Okay, love. Ingat ka, ha? She hung up. Pinagpatuloy na lang niya ang pagsuklay sa kanyang buhok habang nakaharap siya sa salamin. Malambot pa rin iyon dahil sa hot oil treatment kahapon kahit nakaligo na siya. Walang kagana-gana, anak, ha? Napalingon siya sa mama niya. Nasa likuran niya ito, ngunit nakikita niya ito sa salamin. Saan, ma? Sa pakikipag-usap mo sa nobyo mo. Ma naman. Anak, kung hindi ka in love sa isang tao, hindi mo maluloko ang sarili mo. Aga-agang hugot niyan, ma. Pasimpleng biro niya sa mama niya. Tumabi ito sa kanya at ito na mismo ang nagsuklay ng kanyang buhok. Alam kong siya lang ang magpapasaya sa iyo, anak. Nagpatay malisya siya sa sinabi ng kanyang mama. Sino naman, ma? Sino pa ba? Idi si Sir Luke. Kagabi, kitang-kita kong hulog na hulog ka pa rin sa kanya. Tumayo agad siya dahil namula ng husto ang kanyang pisngi nang maalala si Luke. Hanggang ngayon, ramdam pa rin niya ang mainit na halik nito sa kanyang labi. Ma naman, kung ano-anong sinasabi mo dyan, ma? Asus, kunwari ka pa, anak. Bigay turo ka nga sa paghalik. Ma! Tinakpan niya ang kanyang tenga dahil sa sinasabi ng kanyang mama. Hiyang-hiya tuloy siya. Ganoon pala manghalik yung batang yun, kaya hindi mo pala talaga makalimutan, anak. Ngayon, naiintindihan na kita kung bakit hindi ka makamove on. Ma, papasok na nga po ako. Kinikilabutan ako sa sinasabi mo, ma. Nawala lang ako sa sarili ko kagabi at hindi na yun mauulit pa. Kinuha na niya ang kanyang bag at humalik sa pisngi ng kanyang mama. O siya, sige. Mag-iingat ka, anak. Kami na ang bahala kay Lucas. Pupunta si papa mo dito mamaya. Okay po, ma. Thank you po sa pagtingin-tingin kay Lucas, ha? Nga pala, anak. May balak ka bang ipakilala si Lucas sa ama niya? Napalunok siya at napaisip sa tanong ng mama niya. Pangarap niyang ipakilala si Lucas kay Luke. Ngunit natatakot siya baka iwanan sila nitong muli katulad ng palagi nitong ginagawa sa kanya. Lulubog at lilitaw ito kung kailan ito gustuhin. Hindi niya kakayanin kung masasaktan nito si Lucas balang araw. Kung bigla na lang itong aalis katulad ng madalas nitong gawin sa kanya. Pag-iisipan ko po, ma. Pero sa ngayon, itago niyo po muna si Lucas. O sige, anak, ikaw ang masusunod. O sige na, lumakad ka na at baka malate ka pa. Ngumiti siya at muling humalik sa pisngi ng kanyang mama bago siya lumapit sa natutulog na anak niya. Hinalikan niya si Lucas sa pisngi nito. Tulog na tulog pa rin ito. Bye, anak. Pakabait ka kila Lola at Aling Lita, ha? Be a good boy. Muli niyang dinampian ng halik ang pisngi ng kanyang anak. Nang makababa siya sa kondominium, hindi niya mapigilan mapalingon sa coffee shop kung saan sila nag-usap kagabi ni Luke. Tila naaalala niya pa rin ang pag-uusap nila
sa lamesang tinititigan niya sa mga oras na iyon. Napabuntong hininga siya dahil namimiss niya agad ito. Hindi magandang sinyalis iyon. She shook her head. Ayaw niyang isipin ito. Ma'am, good morning. Bati sa kanya ng gwardya ng kondominium. Nginitian niya ito at binati niya rin ito. Magandang umaga po, sagot niya. Ma'am, may taxi driver ho kaninang nag-iwan dito ng wallet. May nakaiwan daw ho ng wallet sa taxi niya, kaso wala hong ID. Baka ho, kilala nyo ang may-ari dahil dito raw ho nagpahatid kagabi yung lalaking may-ari ng wallet na ito. May picture lang yung wallet, pero walang kahit anong ID. Patingin ho. Ipinakita sa kanya ng gwardya ang itim na pitaka. Pagbuklat pa lang nito, nakita na agad niya ang gwapong litrato ni Luke. Kilala mo, ma'am? Tanong ng gwardya sa kanya dahil napatulala siya sa litrato ni Luke. Bumilis kasi ang tibok ng kanyang puso sa simpleng litrato nito. Oho, kilala ko. Mabuti naman ho, ma'am. Sabi nga rin ho ng mga empleyado ng coffee shop, kasama mo raw itong lalaki kagabi. Kaya hinintay talaga kita, ma'am, para ibigay ito sa'yo. Pakiabot na lang ho sa nobyo mo. Nana ko, hindi ko po iyon nobyo. Ganon ba, ma'am? Iyon kasi ang sabi ng mga taga-coffee shop. Pasensya na ho, ma'am, pero pakibigay na lang ho. Mukhang may laman hong pera at dolyares pa ho eh. Nag-iwan po ba ng contact number yung taxi driver? Oo, ma'am. Kinuha ko yung cellphone number niya. Iniabot sa kanya ng guard yung maliit na papel na pinaglalagyan ng CP number ng taxi driver. Kinuha niya na rin ang wallet ni Luke. Sige ho, mauna na po ako. Paalam niya sa security guard. Salamat ho uli, ma'am. Ingat po kayo. Sumaludo pa ito sa kanya. Nang makalabas siya ng kondo, agad siyang pumara ng taxi papunta sa kanyang trabaho. Habang nakasakay siya sa taxi, pinuksan niya ang kanyang Facebook account upang tawagan si Luke. Ilang beses niyang pinag-isipan kung tatawagan niya ba ito o hindi. Kinakabahan kasi siya, baka isipin nito nagpapapansin siya. Kaya sa huli, napili na lang niyang i-chat ito kaysa tawagan. Maria, Luke, naiwan mo yung wallet mo sa taxi. Isinauli ng driver sa kondo ko. Nasa akin yung wallet mo. Sent. Wala pang isang minuto nang mag-reply agad ito sa kanya. Yekol. Good morning, babe. Otomatiko siyang napakunot noo dahil sa kalandian nito. Ang aga-aga pa at nang-iinis na ito. Hindi niya ito nireplyan sa inis niya. Naiinis siya dahil pinapatibok nito ng mabilis ang puso niya. Maya-maya pa, tumatawag na ito kaya mas lalo tuloy bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nasakin yung wallet mo. Bungad niya nang sagutin niya ang tawag nito. I'll send you my location. Hoy, ikaw ang kumuha nito sa akin, no? Aba, ako pa ang papapuntahin mo dyan. Please, wala akong pera. Nandyan lahat ng pera ko eh. Napakunot ang noo niya at tinignan ang laman ng wallet nito. Marami ngang lamang pera iyon. Tigi $100. Ngunit, imposible namang ito lang ang pera nito. Gumagawa lang ata ito ng paraan para puntahan niya ito. Nek-nek mo! I'm serious, babe. Naiwan ko lahat ng cards ko sa US sa pagmamadali kong makita ka. Tigilan mo nga ako, Luke. Oo na, sige. Idadaan ko na sa mansyon. Wala ako sa mansyon. Nasa hotel ako. Napakunot agad ang noo niya. Aba, gusto pa siya nitong papuntahin sa hotel.
Hohoy! Hindi kita pupuntahan dyan. Please! Gutom na ako. Bukas ko pa makukuha ang mga cards ko. Pumukit siya ng mariin. Oo na! Dadaan lang ako ha! Narinig niyang napahalakhak ito sa kabilang linya. Ngayon na, please! Oo na! Ibinaba na niya ang kanyang cellphone. Para siyang hinabol ng aso sa sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Yekol, Dusitani 407. Pinaikot niya ang kanyang mata dahil may smiley pa talaga ang chat ng walang hiya. Manong, sa Dusitani na lang po ako magpapahatid. Okay po, ma'am. Nagmanyobra ang taxi driver papunta ng Dusitani Hotel kung saan naroon si Luke ngayon. Maria, on the way na ako. Yekol, okay, take care. Mas lalo siyang naiinis dito. Kaya naman, nag-log out na siya sa kanyang Facebook. Itinext na lang niya si Franz na mag-half day siya ngayon. To Franz, Des, half day ako ulit today. Important lang. Sorry. Sent. Maya-maya pa, nag-reply na agad ito. From Franz, it's okay, Bes. You can take a day off. Bukas ka na lang pumasok kung importante yan. To Franz, papasok ako later. Medyo malate lang ako. From Franz, I said, it's okay, Bes. Pahinga ka na lang muna today. Iyon ang nagustuhan niya kay Franz. Sa tuwing gusto niyang magpahinga, hinahayaan siya nito. Napangiti siya dahil makakasama niya si Lucas ngayong araw na ito. Isasauli niya lang ang wallet ni Luke at uuwi na siya sa kanyang kondo upang makasama ang baby Lucas niya. Ma'am, narito na po tayo. Napatingin siya sa labas ng bintana ng taxi. Naroon na siya sa tapat ng Dusitani Hotel. Napalunok siya dahil kakaibang pakiramdam ang bumabalot sa kanyang katawan sa mga oras na iyon. Kalma, Maria. Kaya mo yan. Labanan mo ang tukso. Paalala niya sa kanyang sarili.